noon yung mga pulis sa paligid ng hideout ng kidnappers. I have nothing to do with Canor Orozco's disappearance, so I couldn't care less kung buhay man siya o patay. False alarm yung nahukay ng tauhan ko, sir, kanina. Napasama lang sa tambak ng basura yung damit na nahukay kanina. Kapag nag-surface ang dead body ni Canor at na-trace nila na ikaw nagpapatay sa kanya, iisipin nila na ginawa mo yon dahil naghihiganti ka kay na Meredith at kay Canor. Kaya ngayon, lahat ng sasabihin ko, lahat ng ipapagawa ko susundin mo. Nakakalungkot lang po isipin, Tinang. Kahit na-expose ko na po yung mga sikreto ni Renan, hindi pa rin po siya tuluyang matalikuran ni Ira. Naiintindihan ko naman po na ayaw niyang lumaki yung anak nila ng walang ama. Pero maaatim niya ba na magkaroon ng amang kriminal yung bata? Sure ba siya na may paki si Renan dun sa pinagbubuntis niya? Paano kung pinapaasa lang siya? Tapos, sa bandang huli, iiwanan lang din naman sila bilang parte ng paghihiganti niya. Hindi man ba naisip ni Ira na ginagawa ko lang to dahil concern ako sa kanya at dun sa bata? Imbis po na kay Renan siya magalit, ako pa rin yung masama sa kanya. Ako pa rin yung tinutulak niya palayo. Basta Lilet, ha? Huwag kang mauubusan ng pag-asa. Dahil naniniwala ako na hindi na magtatagal, matatauhan din si Ira. Basta anak, ha? Ituloy mo lang yung pag-e-expose mo sa lahat ng kasinungalingan ni Atty. Alon para hindi niya malason yung isipan ng kapatid mo. Hindi po ako titigil hanggat hindi ko na-expose lahat ng kasinungalingan at kasamaan ni Renan. Kahit tuluyan na po kaming magkasira ni Ira, hindi pa rin ako titigil. Gagawa ako ng paraan para mapaglayo ko sila. Hindi ako papayag na mapahamak si Ira at yung magiging pamangkin ko sa kamay ng lalaking yun. Poprotektahan ko si Ira dahil yun yung ipinangako ko kay nanay. Nabanggit po sa complaint na ang nawawalang si Canor Orozco daw po ay suspect noon sa pagkamatay ng nanay ni Atty. Alon na si Erlinda Feliciano. At si Atty. Meredith Simmons daw po ang defense lawyer ni Canor Orozco. At dahil daw po sa pagtatanggol sa kanya ni Atty. Simmons ay napawalang sala siya. We already know all about that, Julio. Narinig namin lahat yan during the outburst of Atty. Lilet doon sa wedding. Wala ka bang bagong information man lang? Meron din po akong na-interview na former classmate ni Atty. Alon sa law school. At minsan daw nag-inuman sila, nalasing at nagwala daw po si Atty. Alon. At nasabi po nito na matindi daw po ang galit niya kila Canor Orozco at Atty. Meredith Simmons dahil daw po para siyang ninakawan ng hustisya dahil sa pagkamatay ng kanyang ina. At isinumpa rin daw po ni Atty. Alon na pagbabayarin niya ang dalawa balang araw. Kung ganun, posibleng matagal nang nagpaplano yung attorney Renan na yan laban sa kanila. At posibleng matagal na siyang kumikilos at naghihiganti na ng pailalim.
Bakit nilabas mo ulit yan? Investigador ka ba ulit? Opo, Tinang. Kailangan eh. Dead end na naman po kasi yung investigasyon ng mga polis dahil wala silang mahanap na katawan ni Mang Kanor. Na-technical pa po kami dun sa nag-iisang ebidensya at lead na hawak namin. Kaya, i-review ko po ulit yung mga facts ng kaso baka sakaling may makita po ko na makakatulong para lumabas na yung katotohanan. Bakit nakaturo lahat kay Atty. Alon? Siya lang po kasi yung common denominator sa lahat ng hindi magagandang nangyari lately. Maaaring may kinalaman po siya sa pagkawala ni Mang Kanor. Bago po mamatay si Sabrina, parang may gusto po siyang isumbong sa akin tungkol kay Renan. At nakita pa po ni Kurt na kasama ni Renan yung isa sa mga hinihinalang ng hold-up sa amin. At higit sa lahat, naniniwala po ako na niloloko niya lang si Ira. Na may hidden agenda siya kaya niya gustong pakasalan yung kapatid ko. Grabe. Ganun pala talaga kagaling magtago ng sikreto si Atty. Alon. Nak, kung ganun siya talaga kasama, baka may ginawa pa siya na mas matindi na hindi lang natin alam. Hindi ko akalain na ganyan pala si Atty. Alon, Bestie. Bestie? Bestie, may naghahanap kasi sa'yo eh. Magandang araw sa inyo. Pasensya na sa biglaan kong pagbisita. Gusto ko sana makausap si Lilet.